Alam mo ba na may lihim na paraan para hindi mawala ang iyong SSS pension kahit bumalik ka pa sa trabaho? Maraming pensionerang hindi alam ito at dahil sa kawalan ng kaalaman, biglang namawala ang kanilang buwanang pension na pinagsikapan nila sa loob ng maraming taon. Kung ikaw ay isang SSS pensioner na nasa pagitan ng 60 at 64 na taong gulang o meron kang kakilala o mahal sa buhay na nasa ganitong sitwasyon, huwag mong palampasin ang video na ito dahil baka ito ang pinakamahalagang impormasyon na maririnig mo ngayong araw. Mananatili kang manood hanggang sa katapusan dahil may ibabahagi akong mga tunay na kwento ng mga taong nakahanap ng paraan para mapanatili ang kanilang pensyon kahit nagtatrabaho pa sila. At ibibigay ko rin sa iyo ang hakbang-hakbang na dapat mong gawin para hindi ka mahulog sa bitag na ito. Bago pa tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa aming channel, i-click na ang subscribe button at itap ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong impormasyon tungkol sa SSS, PhilHealth, pag-ibig at iba pang government benefits na may malaking epekto sa iyong buhay at kinabukasan. At kung mahalaga sa iyo ang video na ito, i-like mo na rin na yon para mas maraming Pilipino ang makaalam ng impormasyong ito. Ngayon, simulan na natin. Isipin mo ang isang taong nagtrabaho ng mahigit 30 taon, nagbayad ng SSS contributions ng walang palya, at pangarap-pangarap na ang araw na makatanggap ng pensyon para sa kanyang pagtanda. Dumating na ang araw na iyon at masaya siyang nagsimulang tumanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS. Pero isang araw, dumating ang isang tawag mula sa kanyang dating employer o kaya naman ay isang bagong trabaho ang nag-alok sa kanya ng magandang sahod. Nag-isip siya, bakit hindi na lang tanggapin? Kailangan pa rin ng dagdag na kita para sa mga gastusin ng pamilya, para sa mga apo, para sa mga bayarin sa bahay. At doon nagsimula ang problema na hindi niya inaasahan. Dahil hindi siya nakaalam ng tamang proseso at ng kanyang mga karapatan, tinanggap niya ang trabaho ng hindi nag-iinat. Kinuha ng kanyang bagong employer ang lahat ng kinakailangang papeles at nagsimulang magbawas ng SSS contributions mula sa kanyang sweldo tulad ng dati. At pagkaraan ng ilang buwan, natanggap niya ang pinakanakakadismaya na balita. Ang kanyang SSS pension ay nasuspinde. Nawala ang buwanang pera na inaasahan niya para sa kanyang pangangailangan. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo, hindi lang dahil sa nawala ang pera, kundi dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng sistema na pinagkatiwalaan niya sa loob ng maraming dekada. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay nangyayari sa libo-libong Pilipinong pensioner bawat taon. At ang malungkot na katotohanan ay karamihan sa kanila ay hindi alam na may paraan para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Kaya naman sa video na ito, gusto kong talakayin ng buo at malinaw ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa SSS pension at sa panulumbalik sa trabaho, para kung meron kang pagpipilian, alam mo ang tamang hakbang na dapat gawin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pangunahing tuntunin na kailangan mong tandaan. Ang SSS pension ay may dalawang kategorya pagdating sa compulsory at optional retirement. Kung ikaw ay nasa edad na 60 taon hanggang 64 na taong gulang at nagdesisyon kang mag-retire at magsimulang tanggapin ang SSS pension, ikaw ay nasa tinatawag na optional retirement age. Sa edad na ito, maaari kang mag-apply para sa pension kahit hindi ka pa compulsorily retired. Ito ay isang pribilehiyo na binibigay ng SSS sa mga miyembro na nais nang mag-repose ng maaga o kaya naman ay kailangan ng karagdagang kita habang nagtatrabaho pa o kahit hindi na. Ngunit may napakahalagang kondisyon na kaakibat ng optional retirement pension. Kung ikaw ay nasa edad na 60 hanggang 64 na taon at bumalik sa trabaho pagkatapos mong magsimulang tumanggap ng pension at ang iyong bagong employer ay magsisimulang magbawas ng SSS contributions mula sa iyong sweldo at mag-remit ng mga ito sa SSS, ang iyong buwanang pension ay otomatikong masisuspinde. Hindi ito isang patakaran na maaaring tawaran o diskusyunan sa SSS mismo. Ito ay nakasaad sa batas at ang SSS ay may sistema na nagmo-monitor ng bagong contributions. Kapag nakita ng SSS na may bagong hulog sa iyong account, kahit ikaw ay pensioner na, malalaman nila na nagtatrabaho ka muli at ititigil nila ang iyong pension. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming pensioner ang naging biktima ng ganitong sitwasyon. Dahil hindi sila sapat na nabigyan ng impormasyon, bumalik sila sa trabaho nang hindi nag-iing kwenta sa mga kahihinatnan. At nang malaman nila ang katotohanan, huli na ang lahat at nasuspinde na ang kanilang pensyon.
Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil may solusyon dito. At ang solusyon ito ay legal, practical, at ginagawa na ng maraming matalinong pensioner sa buong bansa. Ang susi ay nasa negosasyon sa iyong employer bago ka pa man magsimulang pumasok sa trabaho. Pakinggan mo ito ng mabuti dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Kapag may nag-alok sa iyo ng trabaho o kapag ikaw ay bumabalik sa iyong dating trabaho, mayroon kang karapatan na kausapin ang iyong employer tungkol sa iyong sitwasyon bilang isang pensioner. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang pinahihintulutan. Ito ay lubos na inaasahan at ginagawa ng maraming pensioner. Ang iyong gagawin ay ipaliwanag sa iyong employer na ikaw ay isang SSS pensioner na nasa optional retirement age at na ang pagkakaroon ng SSS contributions ay magdudulot sa iyo ng malaking problema dahil masisuspinde ang iyong pension. Pagkatapos, makiusap sa employer na huwag ka nang kaltasin ng mandated government contributions tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Alam ko na maaring mag-alala ka na mapilitan ng employer na sumunod sa mga batas ng gobyerno tungkol sa mga mandated contributions. At oo, ito ay isang makatwirang alalahanin. Ngunit sa realidad, maraming employer ang naiintindihan ang sitwasyon ng kanilang mga manggagawang pensioner at may mga paraan para matugunan ito ng naaayon sa batas. Ang ilang employer ay nagbibigay ng trabaho sa mga pensioner bilang consultants o contractors, sa halip na bilang regular employees. At sa ganitong kaayusan, ang mandated contributions ay hindi na kailangan. Ang iba naman ay nakipag-ayos sa kanilang mga pensioner employees tungkol sa employment arrangement na hindi nakasama ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig deductions. Ang pinakamahalaga rito ay ang transparensya at bukas na komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong employer. Huwag kang mahiyang ipaliwanag ang iyong kalagayan. Maraming employer ang hindi lang naiintindihan ang sitwasyon ng kanilang mga empleyado at kapag ipinaliwanag mo ng maayos, madalas ay maayos din ang resulta. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang tunay na kwento ng isang pensioner na matagumpay na nakahanap ng paraan sa ganitong sitwasyon. Ang pensioner na ito, na hindi natin banggitin ang pangalan para sa kanyang privacy, ay 62 taong gulang at nagsimulang tumanggap ng SSS pension pagkatapos ng maraming taon ng trabaho at kontribusyon. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang alok na bumalik sa trabaho mula sa isang kumpanya na lubos na nagmamahal sa kanyang kaalaman at karanasan. Nag-alok ang kumpanya ng magandang pakete at talagang kailangan niya ng dagdag na kita para sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na tumanggap ng walang kondisyon, ginawa niyang isang bagay na nagbago ng lahat. Bago pa man pumirma ng anumang kontrata, kinausap niya ang kanyang magiging employer ng personal. Isinalaysay niya ang kanyang kalagayan bilang pensioner, ipinapaliwanag kung paano masisuspinde ang kanyang pensyon kung may mga SSS contributions na babawasan mula sa kanyang sahod. Bukas ang employer sa kanyang sitwasyon at nagkasundo silang mag-ayos ng employment arrangement na hindi nakasamang pagbabawas ng SSS contributions. Patuloy siya nagtatrabaho, patuloy siyang tumatanggap ng sahod, at ang pinakamagandang bahagi, patuloy pa rin ang kanyang buwanang SSS pension. Dalawang kita, isang maayos na kaayusan, at walang problema sa SSS. Ito ang uri ng matalinong negosasyon na kailangan ng bawat pensioner na nag-iisip na bumalik sa trabaho. Hindi ito tungkol sa panluloko sa sistema o pag-iwas sa mga obligasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong mga karapatan at paggawa ng tamang desisyon batay sa iyong sitwasyon. Pag-usapan naman natin ang isa pang kwento, ang sitwasyon ni Ma'am Irene, na isang pensioner ding pinabalik sa trabaho ng kanyang boss. Ito ay isang napakakaraniwang sitwasyon sa Pilipinas, lalo na para sa mga profesional na may mataas na antas ng kaalaman at kasanayan. Maraming kumpanya ang ayaw magpaalam sa kanilang mga bihasang empleyado kahit mag-retire na sila, at kaya naman ay inaalok sila ng trabahong balik. Para sa maraming pensioner, ito ay isang malaking hamon dahil mahirap ang tumanggi sa boss, lalo na kung matagal na kayong nagtatrabaho ng magkasama at malapit na ang relasyon. Ngunit ang karanasan ni Ma'am Irene ay nagpapakita ng tamang paraan ng pagtugon sa ganitong sitwasyon. Nang pikwestiyonin siya ng kanyang boss na bumalik, hindi niya agad tinanggap o tinanggihan ang alok. Sa halip, nakipag-usap siya agad tungkol sa mga kondisyon ng kanyang pagbabalik.
Isa sa mga pangunahing kondisyon na hiniling niya ay ang hindi na pagbabawas ng mandated government contributions mula sa kanyang sahod. Ipinaliwanag niya ang kanyang kalagayan bilang pensioner at ang kahihinatnan kung sakaling may SSS contributions pa siyang babayaran. Ang kanyang boss na nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao at hindi lang bilang isang empleyado ay naunawaan ang kanyang sitwasyon at pumayag sa mga kondisyon. Ngayon, nagtatrabaho si Ma'am Irene, nagsasaya sa kanyang trabaho at tumatanggap pa rin ng kanyang buwanang SSS pension. Dalawang kita na nagbibigay sa kanya ng mas komportableng pamumuhay sa kanyang katandaan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang maayos na komunikasyon at matalinong negosasyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan na akala mo ay nakakulong na. Pero ano ang dapat mong gawin kung hindi maayos ang negosasyon o kung nagsimula ka na sa trabaho at hindi mo pa nakakausap ang iyong employer tungkol dito at nagsimula nang mabawasan ang iyong SSS pension o nasuspinde na ito? Huwag kang mag-alala ng labis dahil mayroon pa ring paraan para maibalik ang lahat sa ayos. Ang proseso ay medyo mas mahaba, ngunit ang resulta ay maaring mas maganda pa kaysa sa iyong inaasahan. Kung nasuspinde ang iyong pension dahil sa bagong SSS contributions, ang kailangan mong gawin ay magpatuloy muna sa iyong trabaho. O kung mas gusto mo, huminto muna sa trabahong iyon at pagkatapos ay mag-apply muli ng retirement benefit sa SSS. Kapag nag-apply ka muli ng retirement, ang SSS ay muling magkukompute ng iyong pension kasama na ang lahat ng bagong contributions na pumasok sa iyong account mula nang bumalik ka sa trabaho. Ang kahulugan nito ay ang iyong bagong pension ay malamang na mas mataas kaysa sa dati dahil mas marami ka ng contributions. Ito ay isang pilak sa gitna ng ulap na hindi alam ng maraming tao. Kaya naman, kung sakali mang masuspindi ang iyong pension dahil sa bagong trabaho, huwag agad na magpanik. Isipin mo na baka mas maganda pa ang iyong pension pagkatapos ng bagong computation. Ang mahalagang bagay ay malaman mo ang iyong mga option at kumilos ng may kaalaman at kumpiyansa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang grupo ng mga pensioner na walang anumang problema pagdating sa pagbabalik sa trabaho. Ang mga ito ay ang mga pensioner na 65 taong gulang pataas o ang tinatawag na nasa compulsory retirement age. Para sa mga pensioner sa kategoryang ito, ang pagbabalik sa trabaho ay hindi na makakaapekto sa kanilang buwanang pension. Kahit magsimula pa silang magbayad ng SSS contributions muli dahil sa bagong trabaho, hindi na masisuspinde ang kanilang pension. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang kaibahan sa pagitan ng optional at compulsory retirement age na kailangan mong tandaan. Kung ikaw ay 65 taong gulang na o higit pa at may alok kang trabaho, maaari kang tumanggap ng walang pag-aalala tungkol sa iyong SSS pension. Patuloy itong darating bawat buwan kahit saan ka pa magtrabaho at kahit magbayad ka pa ng bagong SSS contributions. Ito ay isang magandang pribilehiyo para sa mga nasa compulsory retirement age at nagbibigay ito ng mas malaking kalayaan pagdating sa pagpili ng trabaho pagkatapos ng retirement. Ngunit kung ikaw ay nasa pagitan ng 60 at 64 na taong gulang, ang sitwasyon ay ibang-iba. Kailangan mong maging lubos na maingat at matalino sa iyong mga desisyon. Huwag hayaang mangyari sa iyo ang karanasan ng mga pensioner na nabanggit natin kanina na nawalan ng pension nang hindi man lang nila alam na posible itong mangyari. Habang tinapos ko ang mga impormasong ito, nais ko ring dagdagan ng ilang practical na payo para sa mga pensioner na nag-iisip na bumalik sa trabaho o kasalukuyang nagtatrabaho na. Una, bago tumanggap ng anumang alok sa trabaho, laging suriin muna ang iyong edad at kung anong kategorya ka, optional o compulsory retirement. Ito ang pinakaunang bagay na dapat mong gawin para malaman kung anong mga implikasyon ang mayroon ng iyong desisyon. Pangalawa, kung ikaw ay nasa optional retirement age pa lamang, agad na makipag-usap sa iyong prospective employer tungkol sa iyong kalagayan bilang pensioner bago ka pa man pumirma ng anumang kontrata o kasunduan. Maging bukas at malinaw sa iyong komunikasyon at huwag hintayin na maging problema ang isang bagay bago mo ito talakayin. Pangatlo, alamin ang iyong mga karapatan bilang isang manggagawa at bilang isang SSS member. Maraming impormasyon ang makukuha sa website ng SSS at sa kanilang mga tanggapan sa buong bansa. Huwag mahiyang magtanong at huwag umasa sa mga chismis o hindi mapagkakatiwala ang mga pinagkukunan ng impormasyon.
Pang-apat, kung meron kang abogado o financial advisor, kumonsulta sa kanila tungkol sa pinakamabuting paraan ng pag-ayos ng iyong employment arrangement bilang isang pensyoner. Ang kaunting pamumuhunan sa tamang payo ay maaring makatulong sa iyo na maiwasan ang malaking pagkalugi sa hinaharap. Panglima, kung nasuspinde na ang iyong pension dahil sa bagong trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Kumonsulta sa SSS at alamin ang tamang proseso para maibalik ang iyong benepisyo o mag-apply muli ng retirement para sa posibleng mas mataas na pensyon. Tandaan na ang kaalaman ay kapangyarihan at ang maagang pagkilos ay mas mainam kaysa sa paghihintay na lumala ang sitwasyon. Mahalagang maunawaan rin ng sistema ng SSS at ang mga patakaran nito ay dinisenyo para protektahan ang mga miyembro, hindi para pahirapan sila. Ngunit tulad ng anumang sistema, may mga kondisyon at limitasyon na kailangan mong malaman para lubos na mapakinabangan ang iyong mga benepisyo. Ang bawat kontribusyon na ibinayad mo sa SSS sa loob ng maraming taon ay kumakatawan sa iyong pagsusumikap at dedikasyon. Huwag hayaang mawala ang mga benepisyong iyon dahil sa kakulangan ng impormasyon. Para sa mga nagtatrabaho pa lamang at hindi pa nagre-retire, ang video na ito ay nagbibigay din sa iyo ng mahahalagang kaalaman na maaring gumabay sa iyong mga desisyon sa hinaharap. Kapag malapit ng iyong retirement age, mas magiging handa ka kung alam mo na ang mga patakaran at proseso ng SSS. Maaari kang magplano ng mas epektibo at maaari mong gawin ang mga desisyong nagdudulot ng pinakamataas na benepisyo para sa iyo at sa iyong pamilya. Tandaan din na ang mga patakaran ng SSS ay maaring magbago sa paglipas ng panahon. Laging mas maabiso sa pinakabagong impormasyon sa pamamagitan ng regular na pagbisita sa opisyal na website ng SSS, pakikinig sa mga opisyal na anunsyo, at pagsunod sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng channel na ito. Ang aming layunin ay tiyakin na ikaw ay laging may sapat na kaalaman para gawin ang pinakamatalinong desisyon para sa iyong kinabukasan. Sa katapusan, nais kong ibuod ang mga pangunahing puntos ng video na ito. Kung ikaw ay nasa 60 hanggang 64 na taong gulang at tumatanggap na ng SSS pension, ang pagbabalik sa trabaho na may kasamang SSS contributions ay masisuspinde ang iyong pension. Ang solusyon ay ang makipagnegosasyon sa iyong employer na huwag ka nang kaltasin ng mandated government contributions. Maraming tunay na kwento ng mga pensioner na matagumpay na nakahanap ng paraan sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at negosasyon. Kung nasuspinde na ang pension, ang pag-apply muli ng retirement pagkatapos huminto sa trabaho ay maaring magresulta sa mas mataas na benepisyo. At para sa mga 65 taong gulang pataas, ang lahat ng ito ay hindi na problema dahil hindi na masisuspinde ang pension kahit bumalik sa trabaho. Kung nakatulong sa iyong video na ito, pakiusap na ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o sinumang may kakilala na pensioner o malapit ng mag-retire. Maaring ang impormasyong ito ang magliligtas ng kanilang pensyon at magbibigay sa kanila ng mas komportableng buhay sa kanilang katandaan. Ang isang simpleng pagbabahagi ng video na ito ay maaring magkaroon ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Iwan din ang iyong mga tanong, karanasan at komento sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Gustong-gusto naming marinig ang inyong mga kwento at maaari ring tulungan ang iba sa inyong mga katanungan. Ang inyong mga komento ay tumutulong sa amin na malaman kung anong mga paksa ang pinakamahalaga para sa inyo at nagiging gabay ito sa aming mga susunod na video. Salamat sa inyong oras at patuloy na pagtitiwala sa aming channel. Hanggang sa muli.